Yun, live na. Mainit na ngayon. Ramdam na natin yung ano. Wala Ramdam na. na yung Nung March, summer. nung March malamig-lamig pa eh. Wala. Ngayon, ano na. Medyo talagang ano na, mainit na. Ramdam na natin yung summer na talaga. Buti si Jerry, laging nasa aircon eh. Ano, Jerry? Wala. Buti ikaw, lagi kang nasa aircon eh. Wala rin. Paglabas, ang init din eh. Okay naman, pero hirapan nga yung aircon ko ngayon eh. Hirap siya pag Ganun. alas 12 hanggang alas 4. Pag may maraming labas-pasok, medyo ano siya, mainit din ng konti. Mainit din. Anyway. Share muna tayo para magparami tayo ng viewers natin. Yung Okay? sa akin mo, Brad Joel, ano yan, polarize. Kabibili ko lang to nung linggo eh. Parang ano ba to? Ano siya, sa ilaw, sa liwanag? Oo, sa liwanag. Kasi Para relax lang yung mata, mabawasan yung silaw. naranasan ko nung naglakad ako eh, di ba ang init? Narang nahihilo. Sabi ko nga, baka sa, ano, sa liwanag. Eh nung nag-sunglass ako, parang ang relax ng mata, ang relax lang. Hindi masakit sa ulo. Gina, ginaya ko lang to dun sa nauuso. Nakikita ko kasi yung mga senador, yung mga ini-interview, naggaganto sila ng salamin eh. Kahit nasa loob ng mga establishment, ganito yung ginagamit nila. Kaya sabi ko, okay, meron sa ganyang ano, salamin, di makabili nga dun sa ano, dun Eh, sa parang relax maulan. na mata mo eh, hindi ka naka parang naka ano ng konti. Di ba nakaganyan ka dati? Oo, hindi ano, yung basta nababawasan yung silaw eh. Yung reflection ng ilaw na parang bumabato sa mata mo, bawas siya. Hmm. Parang ang relax. Anyway. Pag puyat kasi ako, 'di ba, sa church, minsan puyat ako. Kaya gusto ko meron akong ganito para hindi gaanong kita ng mga tao yung mata ko. Eh, isa lang yung lagi kong Bati ginagamit na na tayo. eyeglass eh. Bati na tayo para makarami tayo. Sige, Okay, so unahan ko na. Isang habang mapagpalang nagpaparami gabi tayo po sa ng lahat. viewers, medyo bumati na rin tayo. Mapagpalang gabi. So tayo dito Oo. sa ano, Bakit dito sa nakasalamin ka nga pala? Masakit mata mo? hindi, ano, pauso lang pastor. Nakikigaya lang sa uso. Ah, Nakikigaya lang sa uso. sige, bati na tayo. Isang Magandang ano. mapagpalang gabi po sa lahat. Sige, unahan ko na. Magandang araw po sa ating lahat. Mapagpalang araw. Minsan pa ay welcome po sa ating Grace Life Forum, kung saan dito po sa ating forum wala ho tayong ibang pinag-uusapan dito kung hindi mga bagay-bagay na may kinalaman po sa New Covenant na sinasa-ilaliman po natin. Since under grace po tayo, kaya kaya Grace Life Forum. Okay? So sa mga bago lang na nakasumpong nitong ating forum, welcome po kayo and we hope na-enjoy po ninyo ang pakikinig dito po sa forum na ito. Again, magandang gabi po o magandang araw sa ating lahat. Ito po si Brother Henry Uy ng Grace Life Church at shout out sa mga ano natin, sa mga members natin. Kung meron kayong gustong ano, pwede kayong mag-interact po sa atin. Maya titingnan po natin yung mga comment. Kung meron po sa inyo gustong magtanong, pipilitin po sagutin 'yan ng ating mga kasama. Okay. Si So Brother Jerry magandang araw bahala po sa dyan. ating lahat. Magandang araw po. Bati kayo. Ayan, pwede rin tayong mag-suggest ng magiging topic na wag lang yung politika kasi Grace Life Forum nga ito eh. Okay, magandang araw po sa lahat. Ito po si Brother Jerry ng Grace Life Church. Ayan, antabayanan po natin yung ating tingin ko isang napakagandang topic po ang ating pag-uusapan. Nawa po ay ating itong maintindihan bilang mga ah, anak ng Diyos under sa biyaya, under the new covenant. Magandang gabi po. Ito po si Brother Jerry ng Grace Life Church. Okay, so isang mapagpalang gabi po sa lahat. No? Tayo po dito sa Grace Forum ay lagi natin binabanggit yung salitang pagpapala. No? Although meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, especially ngayong panahon,
na medyo nagmamahal yung mga bilihin. So, tayo mga nasa ilalim ng biyaya ay kinukonsider natin yung ating sarili na mga pinagpala pa rin tayo. At lubos tayong pinagpala. No, dahil alam natin na kasama natin ng Diyos. No, so, hindi niya tayo pababayaan. So, yun po yung pinaka-essence no, ng sinasabing grace. So, pagpalain po ang lahat at patuloy po tayong sumubaybay no, itong ating pag-uusapan ngayon. Napakagandang pag-usapan nito. Malamang yung iba ay hindi pa ito alam o baka hindi pa nila ganun naiintindihan. So ngayon ay mapag-uusapan natin at nawa maging kapakinabangan no, sa mga makakapakinig. So muli po, isang pagpalang gabi, isang mabiyayang gabi at magandang araw po sa inyo. Okay? So ano, simulan natin para makadami tayo. Tuloy-tuloy na natin. So dito po sa ating programa, lagi po natin binabanggit no, na tayo po ay nasa ilalim ng New Covenant o ng New Grace Covenant. No? At of course, pag sinabing New Covenant, meron pong Old Covenant. No, parang New Testament, Old Testament. No, meron pong bago at meron pong luma. Ibig sabihin, pag merong bago, merong bagay na naluma. No, alam natin sa Biblia, meron pong mga batas ng Diyos doon sa lumang tipan, no, na sa pamagitan po ni Moses ay inilahad ng Panginoon at isinulat po ng Panginoon mismo sa bato. No, at isinulat din mismo nila Moses, yung mga batas ng Panginoon. Pero alam po natin na nagbago po yung mga bagay na yon pagpasok po ng New Covenant. So gaya po lagi natin sinasabi, nasa New Covenant po tayo. So nagkaroon po ng pagbabago. Ngayon kung ngayon tulad po natin yan sa ating panahon, no? Maging dito sa ating dito sa ating kinalagyan ngayon sa bansang Pilipinas, may mga batas po tayo, di ba? At pag pinag-usapan yung batas, di ba? Siguro familiar naman kayo doon sa salitang amendment. Yung binabago, yung dating batas ay ginagawa ng amendment, ina-amend para baguhin kasi posible ay hindi na akma doon sa kapanahunan na meron tayo. Posible akma pa doon sa nung panahon na ginawa yung batas. Pero sa panahon natin ngayon, posible hindi na akma, no? So ang tawag doon ay amendment, no, ina-amend. Yun ay para umakma doon sa kung nasa ang panahon. So, kung halintulin natin sa Biblia, ay meron din pong ganung pangyayari. Kaya merong Old Testament, merong New Testament, 'di ba? Merong Old Covenant, merong New Covenant. May Ngayon, amendment pa. bakit ko yun lang. Ngayon, bakit ko po sinasabi ito? Kasi meron pong mga misconception, no? Lalo na pagka pinag-usapan yung ating pong title ngayon, no? Yung ating pong title ay Understanding God's Discipline, Yan, no? maganda yan. 'Di ba? Maraming klase ng pagkakaintindi pagka pinag-usapan yung discipline. Na marami sa panahon natin ngayon na yung kanilang discipline ay iniisip nila na ay pattern pa doon sa lumang kasunduan na para bang ang Diyos ay sobrang galit na galit. Kaya nga minsan may mga nagsasabi na bakit sa lumang tipan parang masyadong hindi na Diyos, no? Parang hindi siya, para bang meron nga nagsasabi na parang hindi siya maibigin. Meron mga ganung haka-haka. Pero yun po ay nagkaroon ng kaliwanagan pagdating dito sa New Covenant. At yun po ay yung bagay na gusto nating pag-usapan. No, yun po ay ito kalimitan kasing ginagamit to itong verse na to eh. Misa kasi meron po akong mga nakakausap no na pag nagtuturo tayo ng grace ay binabanggit naman nila itong verse na ito sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 6 na ang Diyos daw ay nagpaparusa pa at ginagamit po itong verse na ito. So ito po yung binabanggit nila. Hebrews chapter 5, Hebrews chapter 12 verse 5 and 6. Ang sabi po dito, "And you have forgotten the exhortation which speak to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens, and scourges every son whom he deserves." So kapansin-pansin po yan, no? Ginamit po yung salitang chastening. No, doon sa iba lalo na pag ang ginagamit ng iba yung King James version, no, tinatranslate nila itong chastening as pagpapalo. So ang Diyos daw ay namamalo pa. No, doon sa verse 6 ginamit ulit yung salitang chasten at merong karugtong na salitang scourge, no? Ngayon ano ba itong mabigat pastor no? Oh. Mabigat itong ano nito. Ano pag pinag-usapan po, pag binanggit mo yung salitang chastening, no, ay tumutukol yan doon sa discipline, no, yung tinatawag na correction. Pag binanggit naman itong scourge,
tumutukoy yan doon sa punishment at doon sa iba naman ay sinasabi nila consequences. Ngayon, ang magandang liwanagin po natin dito ay totoo ba na ang Diyos ay nagpaparusa pa o nagpapalo pa sa tuwing ang isang Kristiyano, sa pang pinag-usapan po natin Kristiyano, ang isang mananampalataya, yung taon-taong magkapit kay Kristo, ay nakagawa ng kasalanan. So, yung ba ay totoo bang nangyayari pa na ang Diyos ay nagpaparusa pa sa ating panahon ngayon? No, kasi ipinapattern nila yan doon sa lumang tipan eh. No? So ano po bang pwede nating masabi dito? Pag meron po ba tayong kapatid na halimbawa nagkasala at nakitaan natin na medyo may nagbago sa buhay niya, mayroong nangyaring paghihirap, suffering o kung ano man, pwede po ba nating sabihin na ang tao ba na ito, ang Kristiyano bang ito ay maaari ba na pinapalo ito ng Diyos o pinarurusahan ba ito ng Diyos? So ano po yung pwede nating masabi dito? Pastor? Ako na ba? Yes, O baka opo. gusto ni Jerry magsimula? Okay. So, unahan niyo na po. Ako na. So, actually, itong uh, issue o topic about the Lord's discipline, marami talaga mga Christians ang medyo confused with regards dun sa dealings ng Panginoon sa atin as New Covenant believers, no? Kasi nga, madalas kasi nangyayari, unang-una pag binasa mo to sa Tagalog, siguro mas mabigat no, yung Mabigat na bigat sa Tagalog. oo, yung hindi wala akong Tagalog dito. Ano ba nakalagay sa Tagalog dito? Kasi sa English kasi Tingnan natin sa Tagalog. sige nga, basahin mo nga. Tingnan ko muna. Sa English kasi, my son, do not make light the Lord's discipline. No. Do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Yung chasten dito sa ibang version na mas mabigat yung translation ang ginamit ay scourge, no? Yung scourging, ano yan yan yung naranasan ng Panginoong Hesus nung siya ay bago ipako ipako sa krus, di ba? Yung 40 lashes minus 1, no? Na ginamitan talaga ng mga matutulis na bagay na pag hinagupit siya sa dulo ay I mean sa likod ay lumalabas yung yung mga laman So mabigat nga yun. Anyway, so ako ay naniniwala isa sa pinaka misunderstood na topic o verse in the scripture ay etong Hebrews 12 verse 5 to 6, no? Yung pinapalo sa Tagalog, yung siguro ang inaano diyan no? Pinapalo Pinapalo, ng Pastor. Panginoon, no, Yung dinidisiplina. scourge pinapalo. Oo. Tapos yung kanyang mga minamahal ay pinapalo o dinidisiplina. Well, anyway, ang una kasing interpretation ng marami diyan, no, kapag ka merong, let's say, may pinagdadaanan, no, may nangyayaring hindi maganda sa kanyang buhay. Let's say parang na aksidente o nagkasakit, no, o kaya naman na natanggal sa trabaho, no? Ang una kagad iniisip ng marami siya ay pinapalo ni Lord, pinarurusahan. Especially kung yung Christian na nakaranas ng ganyan, no, nagkasakit o kaya naman ay natanggal sa trabaho, medyo nanlalamig sa kanyang sa kanyang spiritual walk with the Lord, no? Yung tipong yung pag-attend niya sa simbahan ay hindi na siya consistent na uma-attend linggo-linggo, o kaya naman lagi na siyang late, no? Hindi na rin siya nagpa-participate sa ibang mga activity, no? Tapos yung mga ministry hindi na rin siya nagpa-participate, wala na siyang involvement. Tapos biglang may nangyari ngayon sa kanya, no? Either nagkasakit, tanggal sa trabaho, nag-away silang mag-asawa, okay, mga ganyan ba? Ang unang-una kagad na maririnig natin sa mga miyembro na nakakita ng ganoong pangyayari sa buhay ng mga kapatiran, pinaparusahan ni Lord yan, o
pinapalo. Yung ibang term, ginagawa nila para medyo mas magaang-gaang, kinakalabit ka ni Lord, no? Yung mga ganyan. Siyempre, pag si Lord lang kumalabit sa'yo, talaga naman parang ang dating nun, medyo masakit din, di ba? So, yan yung common na paniniwala. Yung discipline na sinasabi sa Hebrews chapter 12, ang dating sa kanila ay parusa, pinapalo. Yan yung dating ng salitang discipline. So kaya ang pinag-uusapan natin ngayon, understanding God's discipline. Kasi lilinawin natin yung ganong kaisipan, no? Yung ba talaga ang ibig sabihin ng discipline diyan sa Hebrews chapter 12, no? Yung ikaw ay pinapalo, yung ikaw ay pinarurusahan, no? At nangyayari yan kapag kami nakita tayong mga miyembro na yung tipong dumanas ng yung medyo may pinagdaanan kagaya ng nagkasakit, nalugi negosyo, nasunugan, no? Namatayan, no? O ano man yung mga naging ano niya na pinagdaanan niya. Tapos may nakita tayong parang konting masisilip sa kanyang spirituality. Yung tipong hindi na kasi uma-attend yan hindi na kasi yan hindi na kasi yan active, no? Hindi na kasi yan nagpa-participate sa ministry. O kaya ito mas mabigat, hindi na kasi nagta-tithes yan Okay? Diba yung mabigat? Nung naaalala ko, dati meron kaming binisitang miyembro na talagang may pinagdadaanan. Nung kinamusta siya ng kasama ko, nung nag-follow up kami. Alam mo, unang binitiwang salita ng kasama ko, alam mo, sister, isa sa mga dahilan kung ba't ka posibleng may ganyang pinapalo ka ni Lord kasi hindi ka tapat sa pag-iikapu, no? Hindi ka nagta-tithes, no? Ikaw ay pinapalo. Kasi ninanakawan mo ang Lord, no? Ang conclusion kaagad kapag ka merong ganong may pinagdadaanan, tas nasilip na medyo hindi aktibo sa church, hindi na faithful sa giving, ang dating, no, dinidisiplina ni Lord yan. At yung disiplina para sa kanila ay pinapalo ni Lord. Yan yung dating. Which we believe hindi tama yung ganong interpretasyon na siya ay pinapalo. Okay, hindi tama yun. Mamaya siguro bibigyan ko pa ng konting paliwanag. Pagsalitain muna natin si Jerry kasi baka meron tong ibang kahulugan sa disiplina Okay? Okay, siguro unang tayo daw at mga Kristiyano, no, lalo na Christians under the New Covenant, under grace. Dapat natin siguro isa puso o laging alalahanin na ang Panginoon pagdating sa disiplina, hindi siya, ang kanyang disiplina ay galing sa pag-ibig, di ba? Mahal tayo ng Diyos Di ba nga sabi niya dito sa Hebrews 12 chapter 6, because the Lord disciplines the one He loves. Nandun yung love So sabihin Yes. natin, ang disiplina galing sa pag-ibig. So ngayon, syempre, parang bilang isang tatay, nagdisiplina tayo sa anak dahil mahal natin yung anak natin, ganon. Pero hindi yun laging parang nasa comfort. Hindi yun, dahil mahal ka ng Diyos, mahal ka ng tatay mo, komportable ka sa disiplina, hindi. So, siguro, mabigyan natin ng lalim yan mamaya about sa disiplina. Pero itong verse na pinag-usapan natin, about doon sa paglilinaw natin doon sa disiplina ng Diyos, meron kasi dito yung nabanggit kanina ni Brother Joel, ni Pastor Henry, yung scourging at saka yung chasten, di ba? Sa original Greek na yon, dito tayo, kaya nabigyan siya ng ibang meaning kasi parang ang bigat, di ba, nabanggit kanila, parang ang bigat, parusa, parang di ba, punishment, chasten, pagpapalo. Ngayon tinignan natin sa original Greek niya, ang ibig sabihin nun, ang word nun is paideo, to train, to educate, discipline, like yung sinasabi ko na parang anak, disiplinahin mo na parang anak. At tayo mga Kristiyano, alam natin anak tayo ng Diyos. Diba? So nandun yung focus tayo dun sa word na to train. Yun yung disiplina na sinabi dito, yung punishment. Ang ibig sabihin dito, yung scourging, yun yung training. Kumbaga parang anak ka So i-train kita na parang anak ko. Kasi hindi yan bagay sa iyo. Kumbaga parang doon sa identity mo, anak ka ng Diyos, ikaw ay holy, ikaw ay righteous.
So dapat siyempre bilang ama, tayo bilang tao, bilang ama sa ating anak o bilang Diyos sa atin, dadalhin niya tayo doon sa kung sino tayo. So doon nangyayari yung disiplina ng Diyos. Pero ang sabi nga natin, ang disiplina ng Diyos ay galing sa pag-ibig. Di ba? Kasi kung tingnan natin yung word doon na sinabi nating mabigat, punishment, scourging, ang bigat alam naman natin bilang Christians under grace, yung parusa, inako na ni Kristo eh. Pinataw na ng Ama dun sa kanya yung kaparusahan. Kung yung word na parusa, hindi na yung para sa atin. Kasi pinarusahan na si Christ. At sabi nga ng Bible, di ba? He died to sin once and for all. Isang beses lang yung nangyari. Pinarusahan na si Christ. Hindi na yun mangyari sa atin. Binipisyari na tayo ng finished work ni Christ. Ngayon, ayun pa, yung sa Isaiah 53:5. But he was pierced for our transgression, and he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. Yung punishment doon na binanggit, nandun na kay Christ. So, hindi yun para sa atin. Hindi parusa ang matatanggap natin pag tayo nagkakasala. Disiplina. Okay, sana naging malinaw. At training. Yung disiplina, nandun yung training. Tinitrain tayo ng Diyos, ina-align tayo, ini-educate na doon kung sino tayo. Anak niya tayo, dito ka. Ayan po. So parang sinasabi mo, Jerry, na pinarusahan na si Lord sa lahat ng mga kasalanang nagawa natin. Yes. Even yung mga magagawa pa nating kasalanan siya hinaharap. And Yes. so therefore, kung makakagawa man tayo ng mga kasalanan sa mga hinaharap, parang malabong tayo ay parusahan din uli ng Panginoon doon sa kasalanang naparusahan na. No? Parang ganun yung sinasabi natin eh. Yes po. Di ba? So therefore, kung tayo man ay may makitang may mga Kristiyano na may pinagdadaanan dahil bunga ng nakita natin na parang sila ay medyo nagkaroon ng panlalamig kunyari sa kanilang spiritual walk, no? Yung tipong yung kanilang ministry ay nanlamig sila, pinabayaan na nila, tapos hindi na sila uli nagpa-participate at worst posibleng natutokso na naman uli sila sa mga dati nilang mga kasalanang nagagawa, no? Tapos dahil doon bigla ngayong nagkaroon ng mga pinagdaanan, no, na nalugi negosyo, na natanggal sa trabaho, nahiwalay asawa, naiisip kagad ng marami na kung pinapalo yan ni Lord, pinahuhusahan yan. Ngayon, base doon sa mga kinote mo, paano mangyayari yon na tayo pinarurusahan? Ito ay patungkol sa mga genuine Christians, ano? Kasi sabi nga nung kinote ni Jerry sa Isaiah 53 yung kasalanan natin inako na ng Panginoong Yesus. He died for all our sins. Diba? The chastisement that brought us peace was upon him. He was wounded for our transgression. So si Jesus namatay para sa ating mga kasalanan, lahat ng kasalanan, no, including future sins, hindi pwedeng hindi kasama yung future sins. And so therefore, kung meron mga pagkukulang ang mga Christians ngayon, at meron siya ngayong mga pinagdadaanan, hindi ito dahil pinarurusahan uli siya ng Diyos. Sapagkat lalabas niyan, magko-contradict ito doon sa mga talatang nagsasabi na si Jesus ay pinarusahan na sa lahat ng kasalanan natin. So kung naparusahan na si Jesus sa lahat ng kasalanan natin, itong mga kasalanan nagagawa natin sa mga hinaharap, at kung sakali man na yan yung posibleng iniisip ng marami na dahilan kung bakit ka ngayon pinapalo ni Lord, magko-contradict yun doon sa, kala ko ba pinarusahan ng Panginoon sa lahat ng kasalanan natin? So lumalabas, hindi ito parusa ng Diyos. Ito ay yung discipline na tinutukoy ng Hebrews 12 na kung saan, maganda yung sabi mo, no, Jerry, yung sa Greek niya ay paideia, no? Nang ibig sabihin, training. Tinetrain tayo. Bakit tayo tinetrain? Kasi nandoon din sa verse 10, no? Ibaba natin sandali. Merong binanggit sa verse 10 na kaya raw tayo dumadanas ng discipline ng Panginoon. Una, dahil mahal niya tayo. Tapos, sabi dito,
that we might be partakers of His holiness. Mhm. So, tinetrain tayo for living a holy life. Tinetrain tayo for growth, no? For spiritual growth. So, yun yung reason kung bakit dumadanas tayo ng discipline ng Diyos. Hindi dahil pinarurusahan, hindi dahil pinapalo, dahil may maling nagagawa, no? Maling ano yun dahil pag pinapalo kasi parusa yun eh. Hindi mo po pwedeng alisin yung palo sa parusa eh. 'Di ba? Hindi mo po pwedeng ihiwalay yun eh. So pag palo, parusa. So iba yung training, iba yung parusa, iba yung palo. So tama yung hindi tayo po pwedeng parusahan pa uli dahil pinarusahan na si Jesus sa lahat ng kasalanan natin. So maganda talaga malinaw natin ano ba tong discipline na to ng ano. Pero yung meron nang nabanggit si Jerry na yung discipline dito possible training ito for spiritual growth. Kasi sabi nga ng verse 10 that we might become or that we might be partakers of His holiness. So yun yung pwede nating masabi doon. Pag ginamit kasi natin yung salitang parusa. Ano yan eh, yung tao pag nagkamali, humaharap siya sa courtroom. Di ba, Pastor? Yung para kang nililitis kasi meron kang parusang tatanggapin at gaano ba kabigat yung parusa na ibibigay sa iyo base doon sa kasalanan na ginawa mo. So humaharap ka Mhm. sa courtroom kasi ikaw ay hahatulan, ba? Eh tayong mga Kristiyano, anak na tayo ng Diyos eh. Hindi makatwiran na iharap tayo sa hukuman. Hindi tayo ihaharap pa lang sa hukuman eh. Kasi si Mhm. Kristo hiniharap na eh. 'Di ba? Doon sa bago siya ipinako eh. Yung hatol nga sa kanya mali-mali pa eh. Pero dahil nga sa tutubusin niya yung kasalanan natin, siya yung umako ng kasalanan para sa atin. Mhm. Kaya tayo naging pamilya. Yun yung binamaggit kanina ni Brother Jerry na ang Diyos ay ama natin at dahil mahal niya tayo, hindi niya tayo para iharap sa hukuman at pagkatapos bigyan tayo ng parusa. Kundi bilang pamilya, ang ginagawa niya kung meron tayong mga maling nagagawa o kasalanan man na nagagawa, may mga bagay na kumbaga parang natural consequences na pwedeng matanggap natin at i-allow niya. Kasi 'di ba may mga bagay naman na pwedeng i-allow ng Diyos, may mga bagay na hindi. So kung may mga bagay na nangyayari sa atin na mukhang hindi maganda, pero dahil meron tayong ginagawang hindi rin maganda, so yun yung bagay na nilaw ng Diyos kasi meron tayong bagay na nagagawa na hindi maganda. Ngayon, Pastor, ang gusto ko naman na matutukan natin dito, yung paano ba masasabi ng isang Kristiyano o paano ba natin ma-define na yung dinadaanan ba ng isang Kristiyano, ito ba ay posibleng ah, disiplina o ito ay posibleng consequence? Kasi pagka sinabi mong consequence, severe yan eh. Parang Mhm. severe, parang ang ano ibig sabihin, severe punishment eh. Ibang tawagan ng iba severe consequence eh. Kasi parang merong pagkakaiba doon, 'di ba? Yung disiplina tapos yung tinatawag ng iba na scourge. So, paano ba i-define natin yung dalawa na yon na Mhm. itong bagay na to naranasan natin, ito posible disiplina pa lang. Tapos paano ito dumadating sa punto na naging consequence na o parang naging Mhm. severe na. Kasi nga dun sa unang pagtapik sa atin, may sabi nyo kanina, parang tinatapik ka pa lang, tapos hindi ka nakikinig, parang disiplina na ng Diyos sa iyon para alisin ka dun sa mas malalang problema, pero hindi ka nakinig, tapos dumating na nga ganun, dumating na nga dun sa mas malala. So, paano po ba natin ma-define yon na kung ang Mhm. dinadanas po ba Sige, natin o i-define ito natin, no? ay consequence na nung bagay na ginagawa po natin? I-define natin yung consequence at saka yung discipline. Madali namang i-define yan eh. Pag sinabi kasing consequence, natural result, di ba? Pag sinabi naman nating ah, parang punishment, imposed penalty.
di ba? Merong penalty na nakalaan, no? Na ini-impose kapag ka punishment. Kapag ka naman na consequence, ah, natural 'yon na na resulta. Magbigay tayo ng example, no. Kunyari, sa consequence, no. Halimbawa, ito madalas ko itong example kasi nung bata pa yung bunso ko, nakatira kami sa ang street namin, busy street eh. Daanan ng mga tricycle eh. So yung bunso ko gustong-gusto maglaro sa labas, no, sa kalsada, hindi ko pinapayagan. Kasi nga baka biglang masagasaan eh. 'Di ba? So lagi kong sinasabi sa kanya, huwag kang lalabas, diyan ka lang, no? Hindi ka po pwedeng lumabas doon. Dito ka lang sa natin, sa garahe, hindi ka pwedeng lumabas. O ngayon, what if natuksong hindi sumunod sa utos ko yung anak ko, no? Yung instruction ko na huwag siyang lalabas, no? Yung utos ko huwag kang lalabas. Hindi niya sinunod, no? Siya ay lumabas at nangyari yung hindi inaasahang nangyari. Merong dumaang sasakyan na mabilis, siya ay nasagasaan. Okay. Now, anong masasabi natin doon? Inutusan ko siya na huwag lumabas. Pagkatas hindi niya ako sinunod, nasunod yung kanyang sariling kagustuhan, lumabas siya, nasagasaan siya. Now, yung bang pagkasagasa sa kanya ay dahil sa pinalo ko siya? Hindi. Oo, kasi isa, hindi ka kasi sumusunod kay Lord, yan pinapalo ka tuloy. No. No, hindi 'yon resulta ng pagpalo ko. 'Yon ay resulta ng kanyang maling choice na hindi sumunod sa akin sa instruction na nagkaroon ngayon ng natural consequence. So ang consequence ng kanyang hindi pagsunod sa akin, yung siya ay na aksidente, 'di ba? So hindi ko siya pinalo. Hindi ko siya hindi ko siya pinarusahan. 'Yon ay bunga ng kanyang maling desisyon, no? Natural consequence. So yung consequence ay parang natural result, no? Yung punishment kasi imposed penalty 'yon, 'di ba? So ang Diyos hindi nag-i-impose ng penalty sa atin kasi ang kabayaran ng kasalanan isa lang eh, kamatayan, 'di ba? Yun ang sabi ng Bible eh. 'Di ba sa Romans chapter 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang ibang kabayaran ng kasalanan kundi kamatayan. Yung iba kasi iniisip no? Yang pagkalugi ng negosyo mo, yan ay kabayaran sa kasalanang nagawa mo. Yang pagkahiwalay ng relasyon mo sa asawa mo, kabayaran ng kasalanan mo. Hindi naman ganoon, hindi naman nakalagay sa Bible na ang kabayaran ng kasalanan pagkalugi ng negosyo. Ang kabayaran ng kasalanan ay pagkahiwalay ng mag-asawa. Hindi, ang kabayaran ng kasalanan isa lang, kamatayan. The wages of sin is death. Tama? So, with regards doon sa consequence at saka punishment, ang kaibahan niyan, yung consequence, no, natural result. Ang punishment, imposed penalty. So with regards to discipline, kasi discipline yung pinag-uusapan natin, Hebrews 12 eh. Sabi kasi ng Bible, God disciplines the one He loves, yung kanyang mga anak. So, kung may pinagdadaanan man ang isang Kristiyano at inaakala mo na yung kanyang pinagdadaanan bunga ng kanyang mga shortcomings sa Panginoon, well, siguro pwede nating sabihin ito ay consequences ng kanyang wrongdoing, natural result. Pero hindi pinapalo ni Lord yun. Hindi siya pinapalo ni Lord kasi yung parusa na para sa ating mga kasalanang nagagawa, inakunan ni Lord eh. Pero hindi siya ligtas doon sa consequences. Kasi sabi ng Galatians chapter 6, no, if I am not mistaken, meron sinabi si Apostle Paul na na whoever sows to please his flesh will reap destruction, no? So parang what you sow, you reap. Yun yung doon eh. If you sow to please your flesh, or if you sow to please your sinful nature, you will reap destruction. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul, no? Pero hindi punishment yon. Yung principle yon, lumalabas ng buhay. Natural result yon. So, kung may pinagdadaanan man ang isang Kristiyano at pagkalugi ng negosyo, yung pagkalugi ng negosyo, hindi naman nakalagay sa Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay pagkalugi ng negosyo. Yung kabayaran ng kasalanan isa lang, kamatayan. The wages of sin is death. Tama? So,
kung nagkandaloko-loko man ang buhay ng isang Kristiyano dahil sa kanyang mga maling desisyon, labas si Lord doon. Wag mong isiping pinarurusahan ka ng Diyos. Wag mong isiping ikaw ay pinapalo ng Diyos. Maaring yung ginawa mo bunga ng maling choices mo. Pero hindi yan direktang parusa sa iyo ng Diyos. Kasi ang consequence, natural result. Ang punishment, imposed penalty. So si Lord hindi na ito siguro hindi kayang arukin ng mga ng mga kapatid natin sa body of Christ. Ako ay naniniwala sa mga Kristiyano kahit kailan hindi na pwedeng magalit ang Diyos sa lahat ng Christians. Hindi na. Bakit? For the simple reason, saan ba galit ang Diyos? Saan siya galit? Kasalanan. Tama? Yes. Ngayon, ano ba ang sabi ng Bible patungkol sa kasalanan natin? Inako ni Kristo. Binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Ganong karaming kasalanan na ang binayaran ng Panginoon sa buhay ko? Lahat ng kasalanan. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay galit sa kasalanan lang naman siya galit eh. Tapos lahat ng kasalanan ko, according to the Bible, binayaran ng Panginoong Hesus. Lahat walang natira, lahat. So, kung ang Diyos galit sa kasalanan, pero yung kasalanan ko ay nabayaran na, meron pa ba siyang dahilan para magalit sa akin? Wala. No, pero hindi natin sinasabi na ang Diyos hindi nagagalit. Okay, nagagalit ang Diyos. Pero kung patungkol sa Kristiyano, wala nang dahilan para magalit ang Diyos sa mga Kristiyano. For the simple reason, sa kasalanan lang naman galit ang Diyos eh. Kaya sabi ng Bible, lahat ng kasalanan ko, binayaran niya. Even my future sins ay binayaran. Hindi po pwedeng hindi kasama yung future sins eh. Lahat kasama eh. Kasi nung namatay si Lord, 2,000 years ago naman eh. Lahat ng kasalanan natin, future sins nung namatay siya eh. Tama? Di ba? Kasi namatay siya more than 2,000 years ago. Lahat ng kasalanan natin, future sins nung namatay siya. Yung past sins ko, present sins ko, future sins ko. Lahat yung future sins nung namatay si Christ. And so therefore, kung ang Diyos ay galit sa kasalanan lang siya galit eh. Tapos lahat ng kasalanan ko, binayaran ng Panginoon. So wala na siyang dahilan para magalit sa mga Christians. Kahit ganong kabibigat at karaming kasalanan pa ginagawa ng Christian. Wala nang dahilan para magalit siya dyan. But then again, hindi siya lusot doon sa mga consequences ng kanyang wrongdoing. Pero kung sakali man na dumadanas na siya ng consequences, no? O sufferings dahil sa kanyang maling choices, labas ang Diyos doon. Huwag mong isisi kay Lord yun. Huwag mong sabihin pinapalo ka ni Lord. Kasi yung binabanggit na discipline in Hebrews 12, may kinalaman sa training. Tayo ay dinidiscipline ng Diyos para tayo i-train for spiritual growth, para maging partaker tayo ng kanyang holiness. Yun ang sinasabi ng Hebrews chapter 12. Hindi tayo pinarurusahan dahil sa kasalanan natin. Tayo ay dinidiscipline for us to be trained. So let's say for example, yung anak natin, let's say for example, yung anak natin, habang maliit pa yan, meron kang nakitang maling ginagawa. Let's say for example, sumasagot sa matatanda, o kaya naman narinig mong nagsalita ng bad words. Di ba dinidiscipline natin sila? Di ba? Ngayon, may iba't ibang paraan ng discipline. Yung iba ay pinapalo sa puwet, yung iba ay pinipingot. Okay? Meron ganun di ba? May kanya-kanyang paraan ng mga magulang Now, bakit mo ginagawa yon? Hindi dahil pinarurusahan mo siya. Kung hindi, tinetrain mo siya na wag maging masama at maging mabuting bata. 'Di ba? So wag nating isipin na yung pamamalo natin sa mga bata ay parusa. Ako hindi ko tinitingnan yun as parusa. Ang tingin ko ron nung ako ay nagdidisiplina sa mga anak ko, training yun. Ganon din yung sinasabi dito ng Bible. Pagka ang mga anak ng Diyos ay medyo
hindi gumagawa ng tama, dinidiscipline siya ng Diyos. Pero yung discipline, hindi parusa. Training yon for spiritual growth. Para daw, according sa verse 10, maging partaker tayo ng kabanalan ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Scripture. Okay? Ayun, yung consequences tsaka discipline, ano siya parehas siyang may pain, parehas siyang may discomfort eh. Kaya nga iba nagkakalituhan kung yun ba ay disiplina o consequence. Kasi parehas siyang hindi magandang karanasan. Pero siguro bigyan lang natin ng comparison. Yung sabi nga ni Pastor kanina, yung consequences, resulta ng ginagawa. Ang siya, own action. Anong ginawa mo, yun yung resulta. Maling gawa, resulta. Ngayon naman, sa disiplina, hindi yan galing sa iyo. Of course, galing yan sa Diyos. God's loving guidance. Kaya nga sinasabing training siya. Hindi ikaw 'yon, si Lord. Ngayon yung nature naman ng consequence, yun yung natural na result, yung binanggit ni Pastor. Sa disiplina naman, intentional si Lord eh. Dahil anak ka niya, merong formation, hinuhubog tayo, dinidisiplina, tinitrain. Ngayon, sa consequence naman, meron yung pakiramdam. Sa consequence, na doon yung regret, na ito ni Brad Joel kanina eh. Yung parang guilt, may shame. Tapos nandun na yung misinterpretation. Nandun na yung feeling condemned. Yun yung sa consequence. Yun yung madalas na magiging pakiramdam. Sa disiplina naman, madali natin makita. Dapat meron kang conviction bilang anak ng Diyos na ina-align ka na ito yung gawin mo. Tapos sa disiplina merong clarity. Klaro sa iyo na ito ay ito ay gawa ng Diyos sa iyo. At merong peace. Merong peace doon kasi tapos merong hope. Ramdam mo 'yon bilang isang Kristiyano. Ngayon naman yung sa direction naman ng consequence, ang maaaring mangyari doon, yung iba dahil sa nami-misinterpret yung pangyayari, lumalayo sa Panginoon. Sa disiplina naman, alam mo na nilalapit ka sa Kanya, ina-align ka, binabalik ka sa Kanya. Dahil anak ka nga niya eh. Yun yung pwede nating makita between consequence and discipline. Yun naman, yung magiging purpose ng consequence, kasi minsan, masabi natin parang pag may nangyari, consequence yun, yung resulta, pero masabi mong, yung word na lesson learned, consequence na ginawa mo, tapos nangyari sa'yo, lesson learned, parang maganda rin siya sa isang banda. Pero hanggang dun lang siya. Lesson learned, ayaw ko na siyang ulitin. Pero pag sinabing disiplina, nandun yung paglago, nandun yung transformation. Kasi yun gawa ng Diyos yun sa atin eh. Yun yung disiplina. Tapos dapat maintindihan natin na ang disiplina walang condemnation. Sa consequence doon, minsan maramdaman yun eh, condemned ka. Ang disiplina walang condemnation. Inano lang tayo, yung binanggit ni Pastor kanina, ina-align tayo to live holy at magbunga ng righteousness yung ating mga ginagawa para may peace. Ang sa disiplina naman, hindi tayo dinisiplina para maging anak ng Diyos. Dinidisiplina tayo dahil anak niya tayo. Yun yung madaling sa paulit-ulit nating binigay na ilustrasyon kanina, yung disiplina, hindi para maging anak ka na niya eh, kaya disiplinahin kita. hindi ka dinidisiplina para maging tanggap ka. Dinidisiplina ka, tanggap na kita, kaya dinidisiplina kita. Ayun, yun yung pong comparison ng consequence sa discipline. Brad, anong maidagdag natin? Maganda yung paliwanag ni Brother Jerry. Maganda yung kanyang paliwanag. Na di ba meron mga Kristiyano habang bago tayong Kristiyano tapos habang tumatagal yung panahon, di ba? So habang lumilipas yung panahon, so dapat lumalago na tayo. Di ba? Nagsisimula tayo sa pagiging bata. Tapos di ba yung discipline ay training. Di ba? Habang tumatagal, dapat papalapit tayo ng papalapit doon sa plano ng Diyos sa buhay natin. Pero dahil may mga pagsablay-sablay tayo, lumiliwas tayo doon sa training eh. Di ba? Kaya ang ginagawa ng Diyos, may correction. No? Merong guidance para magkaroon tayo ng guide, iko-correct ka lang. Kasi baka posible lumilis-lis ka eh. Kasi kung may plano ang Diyos sa buhay natin,
Dahil nga anak niya tayo, ibabalik niya lang tayo. I-guide ulit tayo doon sa dapat nating lakaran uli. So, yung sinasabi nila kanina na inire-align yung alignment, no, para yung iba madali namang maintindihan siguro yung alignment pagka nagpapagawa ka ng rayos ng motor o rayos ng bike, ano, ina-align para mas maganda yung ikot, para mas makarating tayo doon sa plano talaga ng Diyos sa buhay natin. Ang ano lang, yung iba ay nalilito doon po sa ano, pastor, doon sa scourge. Kasi 'di ba Mm, medyo mabigat yung salita na yan. No, kasi mm, pagka tiningnan mo doon sa Greek word, mastego. Tapos yes, nag-iisa lang yung word na ano niya na definition flag. totoo. Talagang ano siya Mastigo. talagang Mm, alam naman natin yan kung i-research natin yung salitang flag, ano yun mabigat na klase yes, ng latigo yun na para talagang masakit. oo. Flagging. Mabigat yun Ngayon, Yes. ang nangyayari, meron talagang masakit na posibleng mangyari sa atin. Mhm. Kasi nasa fallen world tayo Merong proseso ang mundo na pag tayo ay kinokorek ng Diyos, tapos hindi natin pinapakinggan yung koreksyon dahil nasa fallen world tayo, yung mga tao sa paligid natin posibleng magawa natin ng mali. Dahil doon sa maling ginagawa natin, babalikan tayo ng consequence nun. Halimbawa, Mhm. nanloko ka ng kapwa mo, 'di ba? Nang-agaw ka ng may asawa, tapos Kristiyano ka, gumagawa ka pa rin ng mali, no? Nagnanakaw ka. No, kasi ganoon lang naman yan palala lang yan ng palala Nagsisimula lang sa maliit, tapos lumalaki ng lumalaki. Yun ang ano, yun ngayon ang nangyari. Sisingiling ka nung pagkakamali na yun. Doon na papasok yung consequence. Ako pa Mhm. sa tingin ko diyan, no, Brother Jerry, kaya pumapasok sa isip nila yung parang parusa, itong sisi. Kasi pinaparte nila po. Kasi yun nga ang tingin nila doon sa Old Testament, napakatapang ng Diyos. Alam natin ngayon, usong-uso yung usong-uso yung preaching na sa Old Testament kukuhain tapos ilalatag ngayon sa preaching. Tapos kung ano yung parusa na meron ang Diyos doon, ilalatag nila sa panahon natin. Medyo iibahin lang nila, pero parusa pa rin. So ano po kayang masasabi natin doon sa ganung bagay? Yung mga Kristiyano o yung mga nagtuturo na ginagamit pa rin yung Old Covenant na klase ng pagpapalo. No, kasi cursing 'yan, 'di ba? Pagka hindi ka sumunod, curse ka. So 'yun, sasabihin nila, palo ng Diyos 'yun. Curse 'yun Tapos ina-apply nila sa New Testament. Kaya pag nag-preaching sila, ganun ang sasabihin nila. Ano pang masasabi natin doon, pastor, na inilalatag kasi nila Yung yung Old Testament yung Old ang nag Covenant ang nagpa-confuse kasi diyan, ang nagbigay ng confusion diyan yung salitang scourge kasi. Yung salitang scourge kasi, literally, ang ibig sabihin niyan ay parang latiguhin, no? To whip. Yan yung ano Mastigo. diyan Mastigo na ang meaning is to whip, to scourge. Parang physical flogging. Ito yung naranasan nga ng Panginoong Hesus nung siya ay bago ipako sa krus. Now, kung literal natin yung i-interpret, no? Lalabas niyan, parang sinasabi natin na hinahagupit tayo ng Diyos pag tayo ay dinidisiplina, 'di ba? So lumalabas, God is physically hurting Christians. Sinasaktan niya tayo. Kasi yun ang literal meaning ng scourge o scourging, to whip, no? Papaluin ka, no? Yun ang kaya lang magko-contradict yan sa napakaraming scripture na nagsasabi na inako ni Lord lahat ng kasalanan natin 'Di ba? Sabi nga ng Isaiah 53, yung binanggit ni Jerry kanina, no? Si Lord, He was wounded for our transgression. Siya yung tumanggap ng scourging bago siya ipako sa krus So, lumalabas sa context ng Hebrews chapter 12, no? Hindi ito judicial punishment, hindi ito parusa, hindi training ang mas proper na interpretation. No, yung discipline ng God may kinalaman sa training natin to become partakers of His holiness. Hindi siya parusa, hindi siya palo, 'di ba? Kasi nga lagi nating itong dinidiin, no? Kanina ko pa ito pinagdidiinan, no? Si Jesus namatay para sa mga kasalanan natin. He died for our sins.
He died for our sins. Gaano karaming kasalanan yung inako niya na kasalanan mo na imbis na ikaw ang parusahan? Lahat. And that includes my future sins. Di ba? Ang iniisip lang naman natin na pinapalo tayo dahil sa kasalanan eh. Bakit pa tayo papaluin sa kasalanan na parusahan na? Di ba? Napakasimpleng logika lang naman yan eh. Pinarusahan si Jesus sa lahat ng kasalanan ko. Pagkatapos ngayong mga nagagawa kong kasalanan ngayon, na kung saan pinarusahan na si Jesus doon, papaluin pa rin ako ni Lord dito sa kasalanan ito. Malabo. That would contradict yung mga scriptures na nagsasabi na si Jesus yung naging substitute natin sa mga kasalanan natin. Siya yung namatay para sa atin. Di ba? So yung discipline in Hebrews chapter 12, more on training. No, mas magandang i-interpret siya yung word na chastening na binanggit nga ni Jerry kanina sa Greek, na ang ibig sabihin is training. Di ba? Hinuhubog tayo ng Panginoon. Hindi tayo pinarurusahan, hinuhubog yung character natin. No? Kaya kapag nakakita tayo ng mga Christians na may pinagdadaanan, kasi na tiyempo na meron tayong mga nakitang shortcomings niya sa church, no? Medyo hindi na siya ganun ka-active, no? Hindi na siya ganun ka ka sigasig pagdating sa church, no? Huwag nating isiping pinapalo siya o pinarurusahan. Maling maling isipin 'yon. Dinidisiplina siya ng Lord, no? At yung disiplina na 'yon, part ng kanyang training to become partakers of God's holiness. So, walang kinalaman. Ngayon, kung dumatas man ng talagang sobrang tindi, no, dahil nakita natin naglalaro sa kasalanan, no. Meron naman tayo talagang makikitang ganyan mga Christians eh. Talagang pinagsasabihan mo na, Brad, mali ang ginagawa mo, ayusin mo 'yan. Wag mong ituloy 'yan, no. Tapos patuloy pa rin siya, no. Wala siyang pakialam, no. Tas dahil doon, bigla tayong nakakita ng siya ay dumanas ng matinding problema, no. Halimbawa, nagkasakit, nalugi negosyo, namatayan, no, whatever, no, kung ano man, no. No, huwag natin kagad isipin na pinurusahan siya ng Diyos dahil pinagsasabihan na natin siya ng umayos siya. So, hindi pa rin parusa ng Diyos yun. Ano yun? Ito nga yung consequence ng kanyang wrong choices, ng kanyang wrongdoing, no? No, dahil hindi siya nakikinig sa wisdom ng mga Christians, sa wisdom na galing sa Panginoon. So lumalabas pati yung choices niya sa kanyang pag-handle ng negosyo, sa kanyang pag-handle ng relasyon, hindi na rin naging maayos. Di ba? So yun ang posibleng dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Hindi dahil pinarurusahan siya ng Diyos. Yun ay dahil sa kanyang wrong choices, wrong decision. So consequence yun ng kanyang wrongdoing. Pero hindi siya pinarurusahan ng Diyos. Kasi pinarusahan na si Jesus sa lahat ng kasalanan natin. So kung ako man ay nakakadanas ng pagtutuwid ng Panginoon, yun ay training para ako'y lumago lalo at magkaroon ako ng kabahagi ng kabanalan ng Panginoon. For me to become partaker of His holiness. Yun ang doon. Yun ang sinasabi ng Hebrews chapter 12. So wag kagad nating iisipin pinaparusahan tayo ng Diyos. Yung kasi ang madalas na naiisip ng marami. Pinarurusahan ni Lord Di ba? Paano na lang halimbawa? Kunyari, may mga Christians na hindi naman sila halimbawa dumadanas ng pagtutuwid ni Lord, no? Yung kunyari, katulad yung nangyari kay Job, no? Wala namang kasalanan. Pagkatapos dumanas ng matinding problema. Alam mo sa totoo lang, yung theology ng kaya nangyayari sa iya kasi pinapalo ka ng Panginoon. Theology yan ng tatlong kaibigan ni Job Kasi nung si Job ay dumanas ng mga problema, no? Namatayan, nalugi negosyo, no? Halos na-bankrupt siya in one day. Ang iniisip ng tatlong kaibigan niya, Job, umamin ka na ng mga nagagawa mong kasalanan. Okay? Nangyayari sa iyo yan kasi pinarurusahan ka ng Diyos No? So sabi ni Job, hindi, wala akong ginagawang mali, wala akong ginagawang kasalanan. Kaya yung theology na kapag meron kang pinagdadaanan, pinapalo ka ni Lord, theology yan ng tatlong kaibigan ni Job. Di ba? So hindi naman pinalo ni Lord si Job Hindi naman pinalo. Same with kung may mga Christian man, granted, sabihin na natin, na namumuhay sa kasalanan.
Okay? Hindi pa rin natin pwedeng sabihin na pinapalo ni Lord yan. Pinarurusahan ni Lord yan. Hindi pa rin. Bakit? Kasi yung mga kasalanan niya, bayad na rin eh. Inako na ni Lord yun eh. O ngayon, bakit siya dumadanas ngayon ng ng kahirapan? Consequence yun ng kanyang wrongdoing. Diba? Consequence yun ng maling choices niya. Gaya ng in-example ko kanina, yung anak ko, sinabihan ko, anak, huwag kang lalabas ha, kasi daanan yan. Lumabas, nasa gasaan. O pinalo ko ba siya? Hindi ko siya pinalo. Consequence yun ng kanyang wrongdoing. Consequence ng maling choice niya. O, yun ang ano doon. So wag nating isipin itong Hebrews chapter 12, yung God's discipline, parusa ng Diyos. Hindi tayo pinarurusahan ng Diyos. Mabait ang Diyos sa ating mga Christians. Binayaran na nga niya lahat ng kasalanan natin eh. Diba? Tinetrain niya tayo to become partakers of His holiness. Diba? Siguro, si Brother Jerry. Patapos na rin naman tayo, no? Magbigay lang ako ng siguro malinaw naman yung definition natin nung pagpapaliwanag natin yung ating title na Understanding God's Discipline. Siguro ang maiwanan naman natin ngayon is yung naman natin bilang Kristiyano, yung tamang response. Ano yung gagawin natin? Merong training eh. Merong pinapaliwanag yung disiplina ng Diyos. So ano naman ngayon yung part natin, yung maging response natin doon sa training at disiplina. Siguro ang maaaring pwede natin gawin doon is yung humility. Kapag may training sa Lord, may disiplina, ang maging pwede natin gawin, maging humble tayo doon sa pagdidisiplina. Minsan hindi naman direktang galing sa Diyos eh. Minsan galing sa pastor, galing sa kapatiran. Yung pagiging humble, yun yung isa sa tamang response. Tapos yung openness, maging open tayo doon sa mga bibigay na advices, di ba? Mga suggestions. Tapos pangatlo, ang pinakamahalaga, yung magtiwala tayo dun sa puso ng Diyos. Kasi nagdidisiplina siya out of love eh. He disciplines the one He loves. So, pagtiwalaan natin yung kanyang puso doon sa disiplina. Ang disiplina hindi komportable, pero pagtiwalaan natin yung puso ng Diyos na nagbigay ng disiplina. Ayun nga, kung may paulit-ulit tayong mali, baka may tinuturo ang Diyos. So, do not be condemned. Training yan, guidance yan. Yes. May nagsaradong pinto, baka protection yan. Hindi ka dyan. Ano yan? Hindi yan rejection, redirection yan. Huwag ka dyan, dito. Yes. Ayun lang po. Para kasi masyado lang nilang niliteral to, pastor eh, no? Masyado nilang niliteral yung mga nakasulat dito eh. Hindi, kasi nga merong Old Testament mindset eh. Old Covenant Oo. mindset eh. Kasi sa Old Covenant kasi, pag masunurin ka, pinagpapala ka. O ngayon, kapag hindi ka sumusunod, parurusahan ka. Yun yung mindset ng Old Covenant eh. Diba? If you obey, God will bless you. If you don't obey, God will punish you. So, dala-dala natin yun hanggang ngayon. Kaya, ang interpretation mo ngayon sa Hebrews 12, no? Yung discipline, parusa. O. Pero maganda example, yung prodigal son eh. Di ba? Anong ginawa ng prodigal son? Naging pasaway. O, tapos naghirap. O, si Lord ba ang may kagagawan noon, yung ama? Walang kinalaman yung ama dun eh. Consequence yun ng kanyang wrong choices eh. O, bumalik siya. Pagbalik niya, ano ang naging reaction ng ama? Pinakitaan ba siya ng hindi maganda? O ngayon, babalik-balik ka. Okay? Ganun ba? Hindi, di ba? Malayo pa, sinalubong na eh. O, di ba? Malayo pa sinalubong at niyakap ng ama. So sa totoo lang, ang Diyos kapag tayo nagkakamali, hindi siya nanggigigil parusahan ka. Ang katotohanan niya, naghihintay siyang bumalik ka. Naghihintay siyang umayos ka at muling i-align yung sarili mo sa kanyang pagmamahal at maramdaman mo uli yung kanyang kalinga. So yun ang katotohanan diyan. Naghihintay ang Diyos na bumalik tayo kapag tayo ay parang naging alibughang anak. Di ba? So walang kinalaman si Lord kapag ikaw ay dumadanas ng kaparusahan ng kahirapan dahil sa bunga ng mali mong desisyon. Di ba? Katulad ngayon prodigal son, wala namang kinalaman yung ama doon eh kung bakit siya naghirap eh. Di ba? Walang kinalaman yung ama doon. Pero nung bumalik siya, niyakap siya. So siguro, yun na lang ang tingnan natin. Tsaka pastor, naisip ko lang, di ba ang identity natin, ano tayo? Banal. Yes. Oh, Di ba? Ang identity natin, holy tayo eh. yes. Paano mamamahal ang Diyos ng holy? Yeah.
Paano siya mamamalo ng holy? Paano siya mamamalo ng banal? Hindi niya siguro gagawin yun eh. Paano siya mamamalo ng Ah, sanctified? tap- mm. Kung, Tapos, sige bro. sige ba, tuloy mo sa inyo. Kasi yung sa Hebrews 10 yung tinutukoy mo eh. In Hebrews 10, binanggit doon, we were made holy by one sacrifice, yung sacrifice ni Christ. Pagdating sa Hebrews 12, binanggit yung discipline for us, dahil mahal daw tayo ni Lord, for us to be partakers of His holiness. Na point is, holy na tayo in Hebrews 10, pagdating sa 12, kaya tayo dumadanas ng discipline upang tayo ay maging partaker ng holiness. In other words, parang ganito lang lumalabas yan eh. Holy ka na, sabi ng Bible in Hebrews 10, ngayon, if you are not living a holy life, ang ginagawa ni Lord, tayo ay dinidiscipline, tinetraining, para tayo ay maging partaker ng kanyang holiness. Kumbaga, i-live out mo yung pagiging banal. Kasi you are holy eh. Ginawa ka ng banal ng Panginoon in Hebrews 10, eh hindi mo ipinamumuhay. So God disciplines you. Hindi ka niya pinarurusahan, tinetrain ka niya, no? Para ikaw ay maging spiritually aligned sa kanyang kabanalan. Yun yung ano doon. Yun yung punto doon. So hindi parusa ang discipline, training for spiritual growth. Spiritual growth. Oh, training siya for growth. Na- Hindi siya punishment. dahil sa ano ba, dahil sa masyado nila itong nililiteral, hindi nila makita yung ano ba, yung figure of speech na part nito. Na mula doon sa Yes. discipline, naging scourge siya eh. Kasi para ipakita yung Totoo. progression. Pero Yes. may kukonsider mo siyang ano eh, figure of speech eh. Kasi hindi namang literal na gagawin ng Diyos yan sa anak niya eh. Oo. Walang mapagmahal na Diyos na literal At na gagawin yung at ganyan. saka bro, may namamatay dun sa scourging. Mm. Kaya nga 39 lang yun eh. 40 lashes minus 1 kung tawagin. 39 Oh, lang yung yun. Kasi kay Apostle Paul, di ba? 39 ano yun eh. 39 lashes lang yun, Ah, no? 39 yung kay Lahat Paul naman eh. 39 lang talaga. Ang tawag nila dyan, na pinahaba pa eh, 40 lashes minus 1. Okay? Pero 39 yun. So point is, pagka kasi umabot ka ng 40, baka hindi mo na kayanin. Mamatay ka na. Lalo na kung yung katawan mo hindi naman talaga ganun kalakas. So may namamatay doon. So ibig ba sabihin niya, si Lord pag tayo ay Pero pero nagkakasala, pero ako baka 29 pa lang pa patay na ako noon eh. Paluin ka di ng ba? ganyan, yung scourge na yun, wala yan, di ka tatagal dyan. Yes. Baka 10 pa Siguro lang ang yan, wala na kailangan lang ako eh. natin, bro, sa akin para sa akin kailangan maging malinaw sa atin yung maging malinaw sa atin yung issue ng forgiveness eh. God forgave us all our sins. In Hebrews chapter 10, malinaw na malinaw, yung sacrifice ni Christ is once for all and it was good for all time. Malinaw na malinaw yon. Kaya lang, ang problema nga, yung iba kasi, hindi nila makuha yung complete forgiveness na na-accomplish ni Christ para sa atin. Iniisip nila yung mga future sins na magagawa natin, hindi pa napapatawad. Kaya pumapasok yung issue nung pinarurusahan ka, pinapalo ka. Doon pumapasok yon, di ba? Pero magko-contradict yung hindi ka pa napapatawad sa mga nagagawa mong kasalanan na in the future na magagawa mo pa lang. Doon sa sinasabi ng mga scriptures na kung saan we are 100% completely forgiven. Colossians chapter 2 verse 13, ano sabi doon? He forgave us all our sins. Hebrews 10, ang linaw-linaw. 'Di ba? Na by one sacrifice, no, si Jesus Christ, he paid all our sins by one sacrifice. Yung sacrifice niya good for all time. So in other words, kailangan lang natin makita yung issue ng forgiveness eh. Kaya hindi ako kumbinsido na tayo ay pinarurusahan pa ng Panginoon sa mga kasalanan na gagawa natin eh. Kasi lalabas yan, paano yung parusang tinanggap na ni Jesus sa lahat ng kasalanan natin? Ano yun, di ba? Kaliwala. So yun lang. So yung discipline no na sinasabi ng Hebrews 12 may kinalaman sa training natin. Parang si Pacquiao. Ngayon, merong fight si Pacquiao ngayon, di ba? So si Pacquiao ngayon, dinidiscipline niya yung kanyang sarili. No? At ang kanyang discipline ngayon, parang pinahihirapan niya yung kanyang katawan eh. Para do sa kanyang future fight kay Mayweather. So, yung discipline niya, part ng kanyang growth.
'Di ba? Hindi parusa 'yon, hindi parusa. Although pinahihirapan niya yung katawan niya, pero hindi parusa 'yon, kundi training. Training 'yon para sa kanyang future na laban. 'Di ba? So ganoon din naman sa atin, no? Kapag tayo ay nagkakamali, dinidisipline tayo ni Lord, hindi pinarurusahan, tinetrain tayo to become partaker of His holiness. 'Yun ang ano doon. So, huwag natin isipin pinarurusahan tayo ni Lord. Okay, so nagkakaroon ng problema pastor sa application, no, Brother Jerry, yung pag kung yung application na nilalagay ng marami, pag pinag-usapan itong discipline at saka itong consequences. So dapat doon tayo mag-ingat sa paglalapat ng application. Kasi Yes. parang ang nagiging ano ang nagiging dating kasi meron ngang ano pastor parang ang dating pinakikilala nila ang Diyos na para bang pikunin, palapatol, palapatol na Diyos. Isipin mo dati, nalilate lang ako ng pagdating kasi hindi pa ako sanay sa anak ko. Sabi sa akin nung tao dun sa church, yan, nagkaroon ng lagnat yung anak mo, nagkakasakit kasi nalilate ka minsan. Sabi ko, isipin mo, pinatulan ng Diyos Malupit yung ang Diyos pagiging nila, late. Brad. Malupit. Oo, palapatol, Malupit ang palapatol Diyos ng nila. Diyos. Oo, malupit. Di ba? 'Di ba? Etong So, masakit, Brad, kasi magko-contradict yan sa napakarami pang mga katangiang binabanggit natin na meron ng Diyos, katulad ng yung pag-ibig na inialay sa atin ng Panginoon bilang mga anak niya, unconditional. So kung tayo ay mahal ng Diyos unconditionally, bakit natin ngayon maiisip pag meron tayong mga nagagawang pinarurusahan tayo? Magko-contradict yan doon sa unconditional love na ibinibigay ng Diyos sa atin. Binibigyan mo ng kondisyon ng kanyang pagmamahal na kapag ikaw ay nakagagawa na ng kasalanan, galit na sa iyo si Lord, hindi kanya na love. Okay? Unconditional nga So kahit ano pang mga nagagawa natin, no? Unconditional 'yun. But then again, i-clarify lang natin, no? Hindi ibig sabihin nito malaya na tayong magkasala at gumawa ng kung ano-ano dahil mahal naman tayo ng Diyos at hindi naman tayo parurusahan. Yung sinasabi natin, may consequences ang wrongdoing. Hmm. Diba? Sabi nga ni Paul in Galatians 6, you will sow what you reap. Yeah. You will sow what you reap. So, kung ayaw mong dumanas din ng hindi magagandang karanasan, that is that is nature yan ng buhay principle yan wag din tayong gumawa ng hindi tama, 'di ba? So, yun ang kaibahan ng consequence at saka ng punishment at saka ng discipline. So, ang consequence, natural result, ang punishment, imposed penalty, pero ang discipline, training. Okay, training siya. Training. So, yun yung kaibahan niya. Discipline, training, punishment, imposed penalty, consequence, natural result. Hmm. Okay. naalala ko tuloy yung yung training kasi 'di ba pag hindi ka masyadong nag-train, ang tendency niyan pag sundalo ka hindi ka sa masyadong train, mapapatay ka kasi hindi ka masyadong nag-train Ah, hindi mo sinunod yung pagtuturo doon sa training. Boksingero ka, hindi ka masyadong nag-train, wala kang gaano disiplina, matatalo ka kasi posible may yung stamina mo, yung ability Yes. mo sa paglalaro hindi Correct. kaya nagkakaroon talaga ng consequence pag yung Oo. discipline ay hindi na i-apply ng tama. So yun naman ang gusto Tama. ng Panginoon para sa mundong 'to maging matagumpay po tayo dun sa nais na Diyos sa buhay natin. Kailangan pakinggan natin kung maging sensitive tayo dun sa pagdidisiplina ng Panginoon. Which is Correct. nakabase dun sa love niya, no? So sundan natin yung sinabi kanina ni Brother Jerry no, na ano ba yung Brad, yung humility, no? Kung sakaling makaranas tayo ng di ba, humility. Ano pa yung sinabi mo, Brad? openness tsaka pagtiwalaan Openness. po No? ng Diyos. Kasi baka mamaya mayroon nagpapayo sa atin na kung anong dapat nating gawin. Ano pa yung sunod, Brad? Yung pagtitiwala doon sa puso ng Diyos kasi out of love yung Oo. pagdidisiplina niya. Magtiwala tayo sa Panginoon. So yun yung mga magandang nakita kong ano sundan natin. So sumobra na po yung oras natin. So Sige, nawa ay paalam na tayo. Baka nakapagbigay madisiplina po kami tayo. ng kalinawan, no, pagka pinag-usapan yung God's discipline, no, para hindi po tayo masyado laging takot, no, pagka tayo ay nagkakamali, no. Kundi ang maganda lang naman ibalik lang natin sa linya yung buhay natin. Balik tayo dun sa kalooban ng Diyos para mapaayos tayo dahil maganda naman ang plano ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano. So, yung disiplina yan ay hindi yan para sa ikasasakit natin, kundi para yan doon sa magandang plano ng Diyos sa buhay po natin.
So muli po, isang mapagpalang gabi at patuloy po tayo sa mga susunod na linggo pa po, no? Ay dito po sa ating Grace Life Forum. So, magandang gabi po sa lahat. Okay po, isang magandang gabi muli. Magandang araw sa lahat natin mga tagapakinig. Antabayanan po natin ating mga susunod na pag-uusapan dito sa ating Grace Life Forum. Nawa po ay nauunawa natin at maisabuhay yung ating mga napag-uusapan. God bless po. Yon, maraming salamat uli sa inyong walang sawang pagsubaybay, no? Shout out sa mga members natin na na naghihintay na mapanood ito. At sa ibang mga kasama rin natin sa Body of Christ na sumusubaybay din sa ating live stream. Okay? Magandang gabi sa inyong lahat. See you po ulit sa susunod na linggo. At magsama-sama po ulit tayong magkwentuhan regarding sa mga bagay na may kinalaman sa New Covenant. Okay? God bless po sa ating lahat. Ingat